Vice President Sara Duterte, Romualdez, Zaldico, magkakampihan na nga ba? Alright guys, magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito nagbabalik dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan po natin itong ginawa ngayon o pasabog ni Vice President Sara Duterte. Dahil mayroon po siya ngayong sinabi kay Zaldico at kay Romualdez. Nako, matindi ito mga sangkay. Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito nga po mga sangkay ang ganap, no? Itong si VP Sara ay mayroon pong hamon ngayon kay Zaldico at kay Romualdez na napatanong tuloy tayo, mga sangkay, kung ano ba, magkakampihan na ba silang tatlo pagkatapos ng bardagulan nila? Kasi alam nyo, mga sangkay, yung una pong binakbakan ni Sara Duterte, hindi naman po talaga si PBBM. Ang una pong binakbakan niya ay itong sila Zaldico at Romualdez noong una, bago po siya magsalita ng mga mabibigat na salita kay Pangulong Marcos. So, tingnan po natin. Inamo naman ng pangalawang Pangulo itong si dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Napangalanan na ang totoong utak o yung mastermind nitong flood control project anomaly. Sa kabila ito ng naunang pahayag ni Nico na umabot umano hanggang sa Malacanang ang kickback scheme. Nagbabalik si Madeline Villar Moratillo. Okay, so pinapaamin daw po ni Sara Duterte, sila Zaldico at saka si Romualdez kung sino talaga yung mastermind. Ituro na daw po yung mastermind. Nakakagulat lang kasi after all, di ba? Dati kasi ang sinasabi ni Sara Duterte, ang may hawak daw po ng pera, sila Martin Romualdez at saka sila Zaldico. Dalawa sila mga sangkay. Kailangan pa raw dumaan sa kanila. Ngayon, isinabit na po niya yung presidente na tila baga gusto na po niyang ituro ang Pangulo. Ito din po yung naratibo mga sangkay ng mga DDS kasi noong una, ang sabi pa nga po nila, no, si PBBM daw po ay tuta lamang ni Romualdez. 'Di ba yun po ang sinasabi nila noon mga sangkay. Pero ngayon, nung nakita na nila na si Romualdez ay ilalaglag na po. O parang nilalaglag na po ni PBBM kasi hindi naman po gagalaw yung ombudsman, 'di ba? Kung wala pong basbas 'yan. Ngayon, mga sangkay, nung nakita na po nilang nilalaglag na po ni PBBM si Romualdez, aba, bigla pong gusto ng kampihan itong si Romualdez. At ang kanilang naratibo noong una, mga sangkay, ang kanilang sinasabi noong una na si PBBM ay tuta ni Romualdez, baliktad na po ngayon. Imbes na ganun po ang kanilang sinasabi, ngayon si PBBM na po ang mastermind. Diba? Ang gagaling mga sangkay. Nung una sinasabi nila, ano Bongbong Marcos, weak leader ka talaga. Hindi mo masopla-sopla yung pinsan mo. Diba? Nung una ganyan po yung kanilang sinasabi, pero ngayon mga sangkay, nag-iba po yung tono. Bakit? Politika. Nakita po nila na may chance na mapawagsak si PBBM kung sakasakaling sila Romualdez ay ituturo si Pangulong Marcos. Kaya, kumbaga, desperate move, no, na trip nila mga sangkay. Hindi kumbinsido si Vice President Sara Duterte na sina dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico ang mastermind sa flood control anomaly. After all, di ba? After all, mga sangkay na mga sinasabi nila, biglang hindi na po sila ang mastermind. Balikan nyo lang. Try nyo lang balikan mga sangkay yung mga statement ni VP Sara. Makikita nyo po doon, ang lagi niya po sinasabi noon, ang ano na to, especially nung una, nung sila Romualdez pa lamang po yung kanyang binabakbakan. Diba? Sila ang mastermind daw po, sila Romualdez. Pero ngayon, mga sangkay, recorded po yan ng media. Pero ngayon, sinasabit na po yung Pangulo. Bakit? Pambihira. Alam nyo na, mga sangkay, palit pwesto. Diba? Hintayin nyo na lang kasi na umabot yung 2028.
Saka po natin tingnan mga sangkay kung ako nga, hinihintay ko lang umabot ng I think 2027 or 2028. Siguro, then we will decide mga sangkay kung sino pong susuportahan natin na sa pagkapangulo. At ako naman mga sangkay, di po ako madidiktihan ng kahit na sino kasi hindi naman po tayo bayad. No? Wala pong nagdidikta sa atin. So, makakapili po tayo kung sino yung dapat piliin, no, na ayon po sa sarili nating paniniwala. Pero yun na nga, mga sangkay, hintayin na lang nila Sara Duterte na 2028. Hindi yung maghahabol sila ng na parang gigil na gigil silang mapabagsak si Pangulo, yung presidente natin, at mapalitan po sa pwesto, yun yung mali, mga sangkay. No? Kita nyo, dati sila Romualdez yung sinasabihan nila na pasimuno ng nakawan sa Kaban ng Bayan. Ngayon, mga sangkay, tila baga gusto pa mag-collab ng tatlo. Kaya sabi niya, dapat pangalanan na ng mga ito kung sino nga ba ang tunay na mastermind sa flood control anomaly. Sila nga yun. Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico, no? So, Parang nagkaroon siya ng opportunity para gamitin si Zaldico at saka si Romualdez, no? totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at Ang bihira. Parang hindi lang para sa kanilang sarili, parang parang ang dating pa, ang kailangan pa ng hustisya dito. Sila Romualdez at saka si Zaldico, anak ng toko. sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano. Una rito, sa nakaraang mga video na inilabas ni Ko, sinabi nito na umabot umano hanggang Malacanang ang kickback scheme. Sa video message naman na inilabas ni Romualdez, iginiit niya na papaano siya magiging mastermind. Gayong ang Kongreso ay isang bahagi lang ng sangay ng gobyerno. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Una rito, naghain ng ombudsman ng complete affidavit laban kina Romualdez at Ko dahil sa plunder, graft at money laundering. Nanghinga naman ng reaksyon si VP Sara sa sinasabing may higit 180 votes na ang sigurado para sa impeachment sa vice-presidente. Madami ang pumipera gamit May pera daw ang pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa o sa ilang maleta. Kasunod naman ang pagkakaaresto sa ilang individual at gaya ng dating broadcaster na si Jason at ilan pa, tinawag na sensitive ni VP Sara ang administrasyon na apektadoan niya sa opinyon ng ordinaryong mamamayan. Hindi. Yun naman ay medyo sablay din talaga sila. Kasi nga po, gumawa sila ng fake news kay BBM na may sakit daw, malala. Pangaraw po, mga sangkay. Siyempre, presidente po yan. Importante po dyan yung kalusugan niya. Kung palalabasin nila na may karamdaman si BBM na delikado, mag-aalala ang taong bayan. Diba? Kaya dapat lang talaga na maparusahan yung mga yan. Kapag pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at Ang pansin ko dito kay VP Sara, medyo talaga siya, hindi siya ganun kagaling magsalita Lalo na kapag biglaan po yung interview. Nahihirapan po siyang mag-explain. Well, mga sangkay, ayun na nga po, ano sa tingin nyo? Posible kayang mag-collab itong si Sara Duterte, si Ko at Romualdez? Ang tindi nun, mga sangkay, bigla natin makikita sa isang video, meron na pong bagong unit team. VP Sara, Zaldico, Romualdez, lahat ng to nasasangkot ngayon sa alam nyo na mga sangkay, pagdating po sa kaperahan ng taong bayan. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol sa reaksyon ni VP Sara? O hamon niya kay Ko at Romualdez? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel, ito po ay Sangkay Revelation.
Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.